Tanong Tots, bakit ba maraming na-offload? Pag-usapan po natin sa video natin today. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at dahil po bukas na halos yung buong mundo sa pagta-travel sa ngayon, marami na pong nakakaisip na mag-travel at mamasyal sa ibang bansa. At kasama na rin dito yung pagka-busy ng airport, kaya nung mga last few weeks ay maraming mga aberya na nangyari sa airport. At hindi lang po doon sa pila, halimbawa sa ticketing or yung pagka-cancel nung mga flights ang naging problema. Siyempre, dahil maraming magta-travel, ay marami rin yung mga kababayan natin na ma-offload. At bakit nga ba marami yung na-offload? Umpisahan natin sa pinaka-common na reason. Unang-una po is yung pag-change ng purpose. Opo, dahil nagbukas na po yung ating mga global borders, marami na naman doon sa mga kababayan natin yung nakakita ng opportunity na po pwede nilang gamitin yung tourist route or yung pagpapanggap na turista, pero ang totoo ay may iba silang purpose pagdating sa ibang bansa. At kung ano man po yung purpose na yun at kung ano man yung kadahilanan kung bakit sila at bakit nila ginagawa yung bagay na ito, hindi po tayo nandito para mahusga. Pero ang sinasabi po natin, syempre, kung makikita ni immigration na yung actual purpose mo ay iba doon sa declared purpose mo, ay syempre mas marami yung mga questions na gagamitin niya pag screen sa'yo, mas marami mga documents yung hahanapin niya pag screen sa'yo, at syempre nandoon yung possibility na i-offload ka niya kung hindi mo satisfactorily mapapatunayan na yung actual purpose mo is the same as your declared purpose. So, usually, yung mga nababalitaan natin is yung mga nagtuturista, whether sa Southeast Asia or sa Middle East, pero ang totoo, meron na pala silang naghihintay ng trabaho doon or meron na silang hinahanap na trabaho doon at hindi sila dumaan dito sa agencies na nandito sa Pilipinas. Kaya, pagdating nila sa immigration, i-assess sila bilang worker at hahanapan sila ng documents, and therefore, kung wala silang maipakita dahil syempre gusto nila na ipa-impress doon sa immigration officer na sila ay turista, most likely is madi-defer yung departure nila or ma-offload sila. Thoughts, bakit maraming na-offload? So, pangalawa na po dito ay syempre po pwedeng related doon sa una dahil sa nag-declare sila ng purpose nila, hahanapan sila ng mga documents at kung kulang yung mga documents nila or wala silang maipakita na documents ay syempre ma-offload sila. So again, depende doon sa purpose mo. Kung ikaw ay turista, make sure syempre na nandiyan na yung mga essential na mga documents na kailangan mong ipakita. I-check mo kung yung passport mo, baka mamaya madali na siyang ma-expire. Meron ka bang return ticket? Tapos, okay ba yung itinerary mo? At maipapakita mo ba na tourism talaga and sightseeing yung pupunta mo doon sa ibang bansa? Kung hindi ito makatotohanan or kung makakakita si immigration officer ng red flag, baka mamaya i-declare ka niya as worker at iba yung pag-assess niya sa'yo and therefore ma-offload ka. Doon sa mga worker na pupunta sa ibang bansa, for example, para magtrabaho, make sure to research kung ano-ano yung mga documents na po pwedeng hanapin sa iyo ni immigration officer. Madali lang kung ikaw ay dadaan sa registered na agency, accredited na agency, dahil yung mga agency people tutulungan ka na mag-process at mag-collect at i-complete nila yung package ng mga documents na kakailangan ni immigration kung ikaw ay nakapila na sa immigration counter sa airport. Ang magiging problema dito is yung mga direct hires na pupunta sa ibang bansa, for example, para magtrabaho. Alalahanin po natin na sa mata ni immigration officer, lahat kailangan is documented na OFW kung magtatrabaho ka doon sa ibang bansa. And therefore, kung hindi ka documented, ibig sabihin wala kang particular document at po pwede magdasani ito ng pagkaka-offload mo. So, yung mga ganitong mga bagay, syempre, kailangan i-consider mo at i-research mo dahil sayang yung pagod, sayang yung oras at sayang yung panahon na gugugulin
sasabihin mo kung kulang yung documents mo tapos hindi ka mapapatuloy na lumipad. Thoughts, bakit marami ang na-offload? Yung pangatlong reason natin ay syempre yung personal circumstance ng traveler. At dahil personal circumstance ito, iba-iba po at hindi natin po pwedeng i-apply sa lahat ng mga travelers. Unang-una dito, kung halimbawang ikaw ay may record or merong criminal record at syempre nasa immigration lookout ka, most likely hindi ka papatuloyin. Pero kahit wala ka sa immigration lookout, kung ikaw ay may kapangalan, tapos yung kapangalan mo, for example, ay nasangkot halimbawa doon sa isang krimen or meron siyang criminal case na pending, etc. At mas lalo-lalo na kung meron siyang warrant of arrest, most likely is ma-offload ka kung hindi mo mapapatunayan through documents saka through circumstance na hindi ikaw yung tao na yun. Kaya nga usually merong nire-require na NBI yung mga agencies para halimbawa, lalo na doon sa mga first time na OFW. Ngayon din, may mga instances na yung passport dati ay nagamit, halimbawa ng kamag-anak. Dahil dati usong-uso yung baklas passport scheme or yung gagamitin halimbawa yung passport details mo tapos papalitan nila ng pictures tapos ibang tao yung gagamit ng passport. So, kung halimbawa nagkaroon ng immigration record yung tao na yun, for example, nag-overstay siya or nagkaroon siya ng problema doon sa employer niya sa abroad, ay baka mamaya is sa'yo masisi yun dahil passport mo yung ginagamit. Thoughts, bakit maraming na-offload? Yung pang-apat na reason ay yung mga previously offloaded or yung na-offload na dati at binigyan ng reason kung paano nila mareremedyohan yung pagkaka-offload nila pero hindi nila ginawa at nagbabaka sakali sila na mapapalusot sila the next time na pumila sila sa immigration counter. At marami pong gumagawa nito, yung iba nagpapabago ng passport, yung iba lumilipat na ibang airport para sa pagpila nila doon sa immigration queue, ibang immigration officer yung mag-screen sa kanila. Pero hindi nila naintindihan na kahit wala sa passport, walang sticker, walang tatak, etc. Nasa database na po ito ng immigration at yung reason ng iyong pagkaka-offload at yung action item na dapat mong gawin para palusutin ka nila the second time around. Pero kung hindi mo gagawin ito, for example, gusto mo pumunta ng UAE pero hiningan ka ng affidavit of support or guarantee. Wala kang kamag-anak doon pero gusto mo magtrabaho sa UAE and therefore, pupunta ka doon sa ibang airport at pipila ka. Pero hahanapan ka pa rin ng affidavit of support or guarantee dahil ito na yung hinanap sa'yo the first time. Kaya po, ingatan po natin at make sure na i-remediate or ayusin po natin yung reason ng ating pagkaka-offload the first time dahil ito po yung laging hahanap-hanapin sa atin kung tayo ay aalis ng ibang bansa sa susunod pagkatapos mong ma-offload. So, sana po ay may natutunan tayo sa maiksi lamang na videong ito. Kung meron po tayong tips, question, or experience, mas mabilis po tayong nagre-respond doon sa comment section natin. So, gamitin po natin yung comment section natin para bumuo po tayo ng bagong community. Again, ako po si Tots, the Accidental OFW. Marami pong na-offload dahil doon sa mga kadahilanan na na-discuss natin. Pero lahat naman po yun po pwede natin gawa ng paraan. Po pwede po natin paghandaan at po pwede po natin i-prepare yung mga documents at saka yung mga declarations na po pwede natin ipakita or po pwede natin ibigay sa immigration officer. Yung mga immigration officer po, mga kaibigan po natin yan at naiinis lang po sila or ginagawa lang po nila yung trabaho doon sa mga taong gustong gamitin yung immigration system para abusuhin at dahil may iba silang purpose na gusto nilang gawin sa ibang bansa. Yun lamang po at magandang buhay sa atin lahat and as always, see you po on the next video.